Yo guys, good afternoon. So yun, merong isang unit dito na pinadala from San Antonio, Quezon. So isa itong CO2 type na airsoft. Ito, caliber 4.5mm o yung 177 tinatawag. So means yung bala nito is yung maliliit na bulitas. So problem nito is minor lang naman. Meron ng leak dito sa lagayan ng CO2 cartridge. Ito, tapakita ko sa inyo. Yan, dito yung problem niya sa lagayan mismo. Yan. So, yun yung re-repair natin. So, simulan na muna natin. Disassemble natin. Then, tignan natin kung ano yung magagawa natin. Siya, nakikita nyo naman. So, yan yung loob ng CO2 air pistol ng Umarex. So, check natin tong part na to kasi dito yung pinaka-problema. Dito rin nagkakaroon ng leak. So, yun. Disassemble muna natin. Then, tignan natin kung ano yung magagawa natin paraan. A few moments later. Yun. Try na natin. Okay sir, wala nang leak. Lagyan natin ng bala. Sir, test-fire ko lang yung unit mo. Oh, butas ka agad. Sa pa. Yo guys, good afternoon. So ito na nga pala yung unit na pinadala sa atin. From San Antonio, Quezon Province. So ito siya, isang Umarex Cold Defender CO2 air pistol. So CO2 type siya, pakita ko na sa inyo. Yun yung cartridge niya. Then dito rin yung lagay niya ng BB sa kabila. So ang bala nga pala ito is yung caliber .177 or yung ganito kalilit na bulitas. Yan, makikita nyo. Yan. Ganyan siya kaliit kumpara dito sa airsoft BBs na 6mm. So yun, naayos na natin yung problem niya dito sa may salpakan ng cartridge. So ito yung nakita natin issue sa kanya. Check nyo. Yan, na-lost thread na tong nakita nyo naman kung gaano rin siya kalakas, tinespire natin. So medyo delikado rin talaga siya kung hindi tayo magsusuot ng eye protection, lalo kung gagamit tayo na ganito, magpa-practice shooting tayo sa bahay. So yun, nakita nyo naman kung ano yung internal parts niya, then kung ano yung ni-repair natin sa kanya. So wala na siyang problema, all goods na. So yun, paalala lang pala sa mga gagamit ng mga ganitong CO2 type na airsoft. Sa paglalagay po ng cartridge, hindi naman natin kailangan sobrang higpit. Once na nilock natin siya, mawala lang yung sumisingaw na tunog niya, okay na yun. Kasi once na sinobra natin ng higpit yan, minsan, pag niluwagan natin, tatanggalin natin, dumidikit na yung CO2 cartridge dun sa rubber nung pinaka-valve niya dun sa loob. Yun yung nagiging dahilan, kaya minsan, lumuluwag, then pag sinigipan natin, gumagano, hanggang sa ma-lost thread na yung valve niya dito sa loob. So yun lang po, sa owner nga pala ito, sir, maraming salamat po. Once we get back to the hotel room